Nograles na ba ang Davao City? Wala na si Pulong at Digong. Muling mainit ang politika sa Davao City sa pagsapit ng 2025 elections. Ngunit ngayon, may malaking tanong sa isip ng taong bayan. Nograles na ba ang namumuno sa Davao? Wala na ba talaga sina Pulong at Digong? Ilang araw mula nang magsimula ang local campaign period, ngayon palang gugulong ang kampanya ng mga Duterte sa Davao City para sa Bilang Pilipino 2025. Ang katunggali naman nilang pamilya Nograles tuloy ang panunuyo ng mga Davaoeño. Ngayon pa lang nagsimula ang kampanya ng mga Duterte simula nang mag-umpisa ang campaign period para sa kandidato sa mga lokal na posisyon. Tumatakbo bilang mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Habang ang anak pang isa ni Duterte na si Congressman Paulo Duterte, re-electionist para sa unang distrito ng lungsod. Ang makakalaban naman ni Duterte sa pagka-alkalde na si Carlo Nograles hindi rin nagpahuli sa pag-iikot sa ibang barangay sa Davao City. Ang kapatid ni Nograles na si PBA Party List Representative Attorney Mix Nograles makakalaban si Pulong bilang kongresista sa unang distrito ng lungsod. Sa gitna ng mga isyu, kontrobersiya at mga pagkilos ng dalawang makapangyarihang pamilya sa lungsod, Duterte at Nograles tila may pagbabago na sa ihip ng hangin. Noong Oktubre 2024, naghain ng kandidatura si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City na posisyon niyang hinawakan sa loob ng maraming taon bago naging Pangulo ng bansa. Ngunit isang matinding dagok ang dumating sa kanyang kampanya nang siya'y inaresto noong Marso 2025 sa bisa ng International Criminal Court or ICC warrant para sa crimes against humanity dahil sa kanyang giyera kontra droga. Siya ngayon ay nasa kustudiya at nahaharap sa paglilitis sa The Hague. Bagamat nakakulong, nagpapatuloy ang kanyang kampanya sa tulong ng kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte na tumatakbo bilang vice-alkalde. Ang tanong, nasaan naman si Pulong? Kasabay ng pagkakakulong ni Digong, napansin din ng publiko ang katahimikan ni Paulo Pulong Duterte na kasalukuyang nasa labas ng bansa at sinasabing may pahintulot daw ito na pumunta sa 14 na bansa. Bakit kaya? At wala sa aktibong kampanya. Bakit may mga ulat ng kanyang pagbiyahe para sa private family matters at business-related engagements? Hindi malinaw kung babalik pa siya sa lungsod sa panahon ng halalan. Ang kanyang kawalan ay nagbibigay ng lakas sa espekulasyon na unti-unti nang naglalaho ang political influence ng pamilyang Duterte sa lokal na antas. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. At dito, unti-unting bumabangon ang mga Nograles. Sa kabilang panig, Carlo Nograles, dating cabinet secretary at anak ng yumaong Speaker Prospero Nograles ay tumatakbo bilang alkalde ng Davao City. Ang kanyang kapatid na si Mix Nograles ay muling tumatakbo bilang kinatawan ng unang distrito. Malinaw ang kanilang mensahe, bagong liderato para sa bagong Davao. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng mga Nograles at Duterte at ang 2025 elections ay tila nagiging culmination ng matagalan nilang tunggalian. At ito ang matinding pananaw ng mamamayan. Sa ilang mga survey, kapansin-pansin na lumalakas ang percentage ng mga Nograles kontra sa mga Duterte. Ngunit sa ibang mga survey naman, nagsasabing malakas pa rin daw ang mga Duterte kontra sa mga Nograles. Ang tanong ay, may pagbabago na ba? Ang kasalukuyang sitwasyon sa Davao City ay isang pagkakataon ng pagbabago. Sa pagkakakulong ni Digong at paglayo ni Pulong, lumuluwang ang hawak ng mga Duterte sa lungsod. Sa kabilang banda, lumalakas ang panawagan para sa bagong direksyon mula sa kampo ng mga Nograles. Ang tanong ng bayan ngayon,
Nograles na ba ang Davao City o may huling alas pa ang mga Duterte? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Daniel 2 verse 21. Siya ang nagpapalit ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng unawa sa may kaalaman. Kaibigan, sa gitna ng kaguluhan sa politika at pagbabago ng liderato sa Davao City, napakadaling mawala ng tiwala, malito o maging mapanghusga. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus, dapat nating alalahanin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa tao kundi sa ating Panginoon Diyos lamang. Si Jesus ay hari ng mga hari. Ang kanyang kaharian ay hindi tulad ng mga pamahalang pansamantala. Siya ay hindi kailanman nagboboto o napapabagsak. Kapag tila nagkakagulo ang mundo, ito ay paalala sa atin na ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakaangkla sa politika kundi sa ating Panginoon Jesus lamang. Ang mga Duterte man ay mawala, ang mga Nograles man ay tumaas o kahit sino man ang maluklok sa posisyon, ang ating Panginoon Jesucristo pa rin ang may huling salita. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang bayan. Hindi sa pangalan ng politiko ang ating kaligtasan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus lamang na siyang ating tanging tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Natunay nga po Panginoon Diyos na ang aming tunay na hari ng mga hari ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Sa gitna ng mga pagbabago sa pamahalaan, ikaw ang aming katiyakan. Turuan niyo po kaming manalig sa iyong plano at hindi sa kapangyarihan ng tao. Bigyan niyo po kami ng bayan ng mga lider na may takot sa iyo at gabayan niyo po kami na sa lahat ng bagay, ikaw ang siyang luwalhatiin. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patnubay sa amin at huwag niyo pong hayaang mapabayaan ang inyong mga anak sa aming bansa at huwag niyo pong pabayaan ang Pilipinas. Salamat po Panginoon Diyos, iligtas niyo po kami sa iyo pong muling pagparito at tulungan niyo po kami na lalong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoon Jesucristo na siyang aming tunay na tagapagligtas. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa iyo pong pakikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatubig sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.